Okay, magandang hapon po sa atin lahat at syempre muli na naman tayo nagbabalik para sa pagbibigay ng payo, question and answer para sa ating mga police applicants. Okay, hindi na sa mga police applicants maging sa ating mga criminology student o ibang mga courses na gustong maging police. Opo. Pero bago po ang lahat, nagpapasalamat po tayo syempre sa ating sa nagpaunlak ng ating imbitasyon, walang iba kundi si Police Major Putol ng Dental Medical sa RMDU NCR. Siyempre, mula sa pamumuno ng ating Chief RMDU NCR na walang iba kundi si Police Colonel Jessimer Nastor Protasio. Yan, opo. At siyempre, shoutout mo tayo sa ating Force Commander ng Regional Mobile Force Battalion ng NCRPO Police Colonel Celso Rodriguez. Sa ating, siyempre, sa ating PNP Chief na walang iba kundi si Police General Francisco Marbil. Yan po. Ganon din sa ating NCRPO Regional Director na walang iba kundi si Police Major General Melesio Sinatate. Sir, baka meron gusto kang shoutout. Yes, Sir Mauricio. Gusto ko lang batiin din ang aming pinakamamahal na Direktor ng Health Service sa Camp Crame, Police Brigadier General Jezebel Medina Ma'am, at sa kanyang mga kasamahan dyan po sa National Headquarters. Ganon din po ang Chief ng Dental Division, si Police Colonel Sam Palomeno. At sa kanyang Assistant Chief, si Police Lieutenant Colonel Zeta Delta Diosa. Ganon din sa aking mga kapamilya dyan sa Dental and Oral Surgery Center sa pamumuno ng matikas nating Chief DOSC, si Police Colonel Jose Verola Sales Jr. At syempre pa dito po sa ating RMDU NCR, tulad ng binanggit natin kanina, ang ating CO, si Police Colonel Jessimer Nastor Protasio, ma'am. Maraming salamat sa pagpapaunlak para maka-ere po tayo sa hapong ito. At syempre pa ang aking mga kapamilya dito po sa Dental Dispensary ng RMDU NCR. Nandito ang matikas na ating kasamahan, si Police Captain Marlon Espinosa. And then si Police Lieutenant Hannah Park at ang aking matikas na kanang kamay, ang kamukha ng ating dating BRDA. Of course, we have Patrolman George Mora at ang kanyang kapartner na sana nanonood din ngayon dyan sa Abra, si Patrolwoman Claire Baon. Yan, opo at mag-ipon muna tayo ng mga question. Ano po, ang tanging questions lang po natin ngayon o pwede natin sagutin tungkol lang po sa dental kasi nakaraan po sa documents, sa PRSU NCR, tapos sa medical, tapos ngayon lang po sa mga dental. Lahat po ng tanong nyo tungkol sa dental qualification o disqualification ay sasagutin po ng ating medical dental doctor na wala iba kundi si Police Major Putol. Yan. Okay. So habang wala pang lumalabas sa mga katanungan sa ating live coverage ngayon, Sir Mauricio, gusto ko lang batiin syempre, ang fans club mo, alam mo ba, nagkalat buong Pilipinas yan. Unahin natin sa Mindanao, from Southway College sa Surigao del Sur. Si bagong graduate lang to, si Miko Tahonera at ang kanyang mga kaklase dyan, nagpe-prepare na sila para sa board exam. At syempre pa from St. Anthony de Padua College dyan sa Cebu. At syempre dun din sa Capiz, sa Rojas City, ang aking kapamilya din at nagbabalak din pumasok sa pagiging lingkod ng bayan. Yan. Si Brian Blaze Dumusdos. So, yun, no? Meron shoutout to Joy Putol. Sino Joy Putol? Ayan, yan, pamangkin ko yan. Meron din siyang kapatid na nag-aaral ngayon ng criminology sa Bicolandia, sa Sorsogon. Okay, mag-aaral ka lang dyan. So, umpisa natin, sir. Opo. Okay, banat. So, ano ba yung pangunahin na nagiging dahilan at nadi-disqualified ang isang police applicant? Alam nyo, guys, sa ating mga followers, hindi lang sa documents, hindi lang sa BI, hindi lang sa agility, hindi lang sa BMI bumabagsak o nag-fail yung ating mga police applicants. Meron din sa dental, sir, di ba? Yes, so, kailangan dapat lahat yan maipasa natin, di ba? So, ano yung pangunahin, sir, na sa pagiging... Actually, sige, Sir Mauricio, ganito siguro, unahin natin ano ba yung minimum requirements muna. Minimum muna, para pag hindi siya pumasa doon sa requirement na yun, ibig sabihin, medyo
medyo tagilid na siya. Kaya kailangan siguro kumonsulta siya sa kanyang dentista. Kahit na kompleto pa yung requirements niya. Yes, opo. Hindi po tayo kasi tulad nung araw na tinuro ka ni Mayor, gusto mong magpulis, pulis ka na. Ngayon Iba talaga. po. Meron po tayong makapal na, pakita ko lang baka sabihin nila, kwento lang tayo. Yan. Ganito po kakapal ang aming manual. Ito po yung aming pinaka-Biblia o sinusunod para doon sa mga nagbabalak na pumasok sa PNP service. Okay? So, part lang po nito yung dental. So, tingnan natin, number 1, ano ba yung requirement? Sabi dito, base sa ating PE manual, revised 2018, Health Service Physical Examination Manual. Number 1, minimum dental requirement is applicant has a minimum of 6 na serviceable, vital, masticating teeth. Ano yun? Ibig sabihin, vital, buhay. Ito, ipin. Okay, papakita natin. Kunwari, ito yung ngipin natin. Ano po? Kaya, para ma-picture nyo po, ano po? So, pag sinabi nating 6 na posterior, pag sinabi nating posterior, mula dito sa 2 premolar na to, yan, tapos itong mga bagang, magkabila. So at least, meron po tayong natitirang 6. Pwedeng 3 dito sa kanan, 3 sa kaliwa. So, mapapansin nyo po, ang isang adult, dapat, pero hindi po lahat, meron po siyang 16 na ngipin sa taas at 16 din na ngipin sa baba. Okay? Pero hindi po lahat ng tao ay tinutubuan ng tinatawag na wisdom teeth or tooth. Okay? Mamaya, i-elaborate natin kung ano ba yung sinasabi natin. So, dun muna tayo sa minimum requirement. Again, at least 6 na posterior teeth. Pwedeng 2 premolar, 1 molar. Ganun din sa kabila. Okay? So, ibig sabihin, pagka nawala na po itong mga posterior ng ngipin natin, kabahan na kayo. Okay? So, 6 na posterior sa taas, 6 din po sa baba. So, paano po yon? Ganun din ang bilang niya. Mula dito sa bicuspid, pag sinabi nating bicuspid, ito po yung premolar. Dito siya nag-uumpisa. Okay? 1, 2, first premolar, second premolar, ito yung first molar, second molar. Napansin niyo po, wala po siyang third molar. Kasi sa sinasabi ko na nga, hindi po lahat ng tao ay tinutubuan ng third molar o yung wisdom tooth ng tinatawag. Kadalasan po, meron po silang tinatawag na impacted na ngipin. Ibig sabihin, yun po yung ngipin na hindi makalabas kasi wala na pong espasyo or nakabaon siya, nakalubog siya doon sa ating gilagid. Okay? So, susunod. Pangalawa, applicant has 3 serviceable vital incisor. Pag sinabi nating vital, buhay, at 3 po rito sa harap. Saan po mag-uumpisa yon? Mula po rito sa pangil. Ito po yung ating cuspid. Sa Tagalog, pangil po yan. Magkabila, yan. Yan po yung pangil. And then, ito pong nasa gitnang dalawa, ang tawag po dyan ay central incisors. And then yung magkabila naman, ang tawag po doon ay lateral incisors. Kung bibilangin po natin, 6 po siya. Mula po dito sa K9, papunta doon sa kabilang K9. So, at least, sabi po dito sa ating manual, meron pong 3 naiiwan. Okay? So, tingnan nyo po ang mga sarili nyo kung meron pa bang naiiwang 3 ngipin na nasa harapan. 3 ngipin sa harap dito sa taas, ganun din po dito sa ngipin natin sa baba. Maliwanag po ba? So, ilagay nyo lang po yung mga katanungan dyan sa ating message sa comment section. Number 3, kapag nagkaroon ng kakulangan sa ating mga ngipin na pwede naman magkaroon ng remedyo na tulad nito po, hindi natin nakikita yung third molars, no? Pero nakita natin na, naku, parang wala nang 3 rito, kulang din dito, pero wala pang lumalabas na third molar. Meron pa pong pag-asa. Anong gagawin natin? Possible, meron siyang ngipin dyan na
hindi pa lang lumalabas. Kasi po, ang ating third molar o yung ating wisdom tooth na tinatawag, lalabas po yan 17 to 21. Minsan, late sila lumalabas. Kaya, ang solusyon po dyan, magkakaroon tayo o papakuhanan natin siya ng panoramic x-ray. Ano po yung panoramic x-ray? Ganito po yan. Dito po sa panoramic x-ray, makikita natin lahat ng ngipin. Kung meron kang 32 na ngipin, dito natin makikita yon. So, isang solusyon doon, pag nagkulang na ng ngipin natin at hindi pa lumalabas, ipapa-x-ray natin. So, yun, makakalusot tayo. Now, number 4. Lahat po ng dental caries. Ano yung caries? Yun po yung sira sa ngipin natin. Kung mapapansin nyo po, ang ngipin natin merong maitim sa gilid or sa gitna ng ating bagang. Ibig sabihin nun, bago kayo makapasok sa PNP, i-require po ng examining dental officer na papapastahan nyo po yan. So lahat po ng kailangang pastahan mula sa harap hanggang doon sa likuran, sa bagang, kailangan pong papapastahan po natin yan. Bakit po? Ang training po natin sa loob ng training center ay 6 na buwan. Sa loob ng 6 na buwan, kapag hindi nyo po yan pinapastahan, lalala, darating sa punto sasakit, ipapabunot na natin. Bawal po anong tawag doon? SIQ. Kapag ang problema nyo ay ang ngipin, dapat pagpasok nyo po sa training center, lahat po yan ay nagawa na. Next, deciduous teeth o yung milk teeth na tinatawag, yung temporary na ngipin. So, alam nyo po, nung pagkabata natin, meron po tayong 10 ng temporary na ngipin sa taas at 10 rin sa baba. So, ang iba nun, tumubo yung kanilang mga permanent na ngipin, nakalimutan nilang ipabunot yung temporary, yung deciduous, yung milk teeth na tinatawag. So kadalasan, yun po ang naging dahilan bakit nagsusungki-sungki ang mga ngipin natin, bakit hindi po natin napatanggal yung deciduous na ngipin. So pag meron po tayong nakitang mga ganon, ipapatanggal po natin yon. Okay? Excuse me, sir. Yung kung hanggang sa abot ng kakayahan natin ay isasagutin natin yung mga tanong nyo po, kasi andito naman yung doktor natin masasagot siya kasi hindi ko po kaya sagutin yan dahil limited po yung aking nalalaman. I-copy-paste nyo lang po yung inyong mga comments hanggang sa yung mga tanong, i-copy-paste nyo lang po hanggang masagot po natin. Sige, sir. Okay. So next, ayun, tulad ng tinatanong ni Sir Mauricio kanina, ito na yung grounds for disqualification. Kung na-meet nyo po yung standard na binanggit ko kanina, ilan yon? 4, 5 yata. Kung na-meet nyo po yung standard na yon, okay, wala tayong problema. Pero, pag nakita nyo, parang may kulang, parang may mga sira ang ngipin ko. Ano kaya ang solusyon? Kaya, as early as now, bumisita na po kayo sa inyong mga dentista. Diyan, wag na po kayo pumunta rito sa Maynila. Kung nandiyan kayo sa Mindanao, napakaraming dental clinic dyan, sa Visayas, ganun din. Wala pong, wala pong pagod. Pag nandiyan lang kayo malapit sa mga clinic na yan. Online nga siya, pwede pa, di ba? Yes, opo. Pakita mo lang gano'n. Opo, ganun yun. Kasi ganun po ang ng technology ngayon. Kahit malayo ka na, pwede yung online consultation. Okay? Merong mga camera ang cellphone natin na malinaw, pwede nyo i-zoom, makikita doon. Now, ito na po ang grounds for disqualification. Number 1, sabi dito, yung ating mga sakit sa ating mga baba associated with tissues that prevent normal functioning ng ating mga ngipin o ng ating mga panga. Ano yon? Example, kapag meron po tayong problema sa ating TMJ o temporomandibular joint disorders and or myofascial pain. Okay? So, minsan po, napapansin nyo, pagka humanga kayo, ino-open nyo ng malaki ang bibig nyo, minsan hindi siya nagsasara, naglalakjo. Okay? So, possible. Minsan naman, nagkakaroon ng clicking sound dito sa ating mga, Narasa ko yun, sir. Ayun. So, kailangan po natin kumonsulta sa ating mga dentista. Okay? So, meron pong espesyalista na titingin sa mga ganyang kaso po. Pangalawa, yun yung sinabi ko kanina, palpable and or audible clicking sound of the jaw. Ibig sabihin nun,
indikasyon na meron tayong problema sa ating temporomandibular joint or tinatawag nilang TMJ. Pangatlo, severe malocclusion. Okay, pag sinabi nating mali. Mali po yung ating kagat. Okay. Pag mal pala. May words na mal, mali. Yes, mali. Parang malpractice na. Yan, mali. Okay? So, ganun yun. Alam nyo kasi, nung tayo ay kabataan pa, may mga pagkakataon na hindi tayo na-correct ng ating mga magulang. Minsan, nagtatamsak tayo. Yung nasanayan na natin na nagtatamsak tayo. Ngayon, ang nangyayari sa ating mga ngipin, nag-flare. Parang lumalabas, parang lilipad na siya. Nakalabas. Meron din naman, yung ngipin natin, yung sa taas dapat kasi naka-overlap siya sa baba. Okay? Ang ibang mga tao, ang nangyayari, yung sa baba, baliktad, naka-overlap sa taas. Hindi po pwede yun. Okay? And ang iba naman, masyadong yung kanilang baba. Alam niyo po yung parang half moon, parang si Babalu, posible may problema din siguro ang ngipin niya o sa kanyang skeletal. Ngipin, tsaka yung kanyang buto, yung kanyang pangam, mali talaga. So, hindi po pwedeng ganun-ganun lang. Ngayon, pagdating dun sa mali yung kanyang bite, okay? Minsan kasi meron ding open bite, okay? Yung merong pagkagat nyo po, pagsara ng bibig nyo, nakalabas yung ngipin, yan, hindi siya nagsasara. Meron pong, meron pong tamang sukat para kayo pumasa. Pero, naiko-correct naman po yan. Ganun din yung mali yung bite na tinatawag. Okay? So, pang-apat, ongoing endodontic treatment. Ano po yung endodontic? Yun po yung, kung nakakarinig kayo, nagpapa-RCT siya. O root canal therapy. Okay? Yun po yung, kunwari, yung ngipin nyo po sa harap ay na-trauma o nabangga kayo, na-aksidente kayo. Ngayon, nangitim ang ngipin nyo sa harap. Diba? Ang pangit naman. Pagka ngingiti ka, nakikita yon maitim. So, anong gagawin doon? I-root canal. Tapos, i-an po yan para mawala yung itim na yon. Minsan, ang treatment doon, gagawan po yan ng jacket. Okay? So, kapag ongoing po yung root canal treatment mo, hindi po pwede po yon. Ground po yon for disqualification. Dapat po matapos po yung yung endodontic treatment. Okay, next, number 5. Ongoing orthodontic treatment. Ano po yon? Yun po yung sinasabi ko kanina na kapag kamali ang bite natin, kaya pong i-correct yan ng true orthodontics. Yung nakikita nyo pong may mga braces or may mga sa bibig nila, yun po yung isang paraan para makorek po ang bite ng isang tao o ng isang applicant. So, wag po nating mamadaliin kasi it will take months hanggang taon ang orthodontic treatment. Kapag ka ganun po ang case ng isang applicant, kauumpisa pa lang, wag po natin ipapatigil yung orthodontic treatment na yon hanggat hindi po na nami-meet yung dapat na makuha nating tamang bite ng isang applicant o ng isang pasyente. Bakit? Sayang po yun eh. Kasi pagka kayo po ay naka-braces, ipapatanggal po natin yan kasi bawal po ang naka-braces pagdating sa training center. Bakit po? Bakit bawal? Hindi po kasi kayo makakalabas ng training center sa loob ng 6 na buwan. Gaano po kadalas ang adjustment nyo sa inyong orthodontist pag kayo po ay nagpapa-ortho? Di po ba? Ang iba, monthly. Ang iba, twice a month. So, hindi po pwedeng palalabasin kayo ng training center para lang po kayo magpa-adjust ng inyong mga braces. So, I suggest, tapusin lang muna natin yung ating ortho treatment para maayos ang ating bite. Okay? Kasi, ang magandang ngiti, maganda pong tingnan, lalo na pag kayo po ang nasa front line. Okay po, next. Defective crown and bridges. Ano po yung crown? Yun po yung porcelain jacket crown, plastic jacket crown, at yung porcelain fixed bridge. Kasi po ang iba,
ginawan sila ng jacket. Nung kinabitan ng temporary, dahil maganda yung pagkakagawa, hindi na nila pinapalitan ng permanent. So, makikita naman natin yan dahil lahat po ng PNP applicant, isa-isa po nating pauupuin sa dental chair. Upo kayo ng komportable. Makikita namin lahat ng ngipin nyo. Isa-isa, i-examinin po namin yan. Makikita namin. Walang takas. Walang takas. 3 po kami ngayon dito, nandito sa NCRPO, pati yung nasa district, i-request namin na samahan kami rito, kaya lahat po kayo ma-accommodate namin. Next, cleft lip unless adequately corrected by surgery and without speech deficiency. Ano po yun? Cleft? Tama po yun. Yung pong mayroong hiwa yung kanyang labi. Ang iba naman, hanggang doon sa ngalangala. Ang tawag po ron ay cleft lip. So, nagagawan actually yan ng paraan. Dapat, kung nung ipinanganak kayo, meron kayong ganon, dapat ay napa-surgery ng mas maaga. Kasi po, hindi po pwedeng naka-open or bukas yung ating labi, may hiwa, tapos haharap tayo sa tao. Dapat presentable po tayo. Next, meron pong nakasulat dito, current history of cleft palate. Yun po yung sinasabi ko kanina, yung ngalangala. Meron pong butas sa ngalangala, hindi po pwede po yun. Okay? So, maliban sa amin, titingnan pa rin yan ng ating medical doctor. Next, absence of all natural teeth. Ibig sabihin, nawala na po siya ng lahat ng ngipin. Wala na po natira. Bungal na. As in, totally bungal na. Bungal. Parang si lola, si lolo. Wala na talaga. Paano kung Sige. dalawang ipin dito bungal sa baba? Ay, hindi pa rin. Kasi hindi siya pasok doon sa... dapat yung anterior, may natitirang 3. Tapos yung posterior, meron natitirang 6. Ilan ba talaga, sir, dapat ang ipin na nasa taas at nasa baba? Okay, ganito ha. O minimum, ulitin ko, dito sa 6, at least meron natitirang 2. Dito sa posterior, at least may natitirang 6. So ilan yon? 3 plus 6, 9. Dapat sa taas, 9 na ipin. Oo, meron pang natitirang 9. Kahit iba-ibang posisyon. Yun nga, sabi ko nga, dito sa anterior, 3. Anong kilo? Taas? Yung harap, yung nasa harap na 3 ito. Mula dito sa pangil, hanggang doon sa kabilang pangil. Ayan, 6 yan. So, at least meron 3 natitira. Hindi pwedeng mawala yun dapat. Hindi. Oo. Paano kung magpapapustiso? Ay, hindi rin. Basta wala po doon sa requirement na alanganin na. Pero tingnan natin. Makita natin. Baka mamaya, Pwede pa. pwede natin na, Pagbigyan. Okay, next. Meron tayong disfiguring spaces. Yung pong diastema ang tawag po namin doon. Yung pagitan po ng mga ngipin natin, pagka nagkaroon ng siwang, ang tendency kasi natin kapag marami pong nabunot sa mga ngipin dito sa likuran, tapos hindi nalagyan ng pustiso, ang tendency ng mga ngipin natin, naghihiwa-hiwalay. So, pangit tingnan po yun. Magkakaroon siya ng mga spaces na tinatawag, diastema. So, kailangan po, i-restore po yun. Makikita natin yan. Sabi ko nga, isa-isa namin kayong i-examinin dito. Tapos, dahil sa merong ganon, at least 3 mm po yung distansya, kailangan po natin ipa-restore po yun. Kailangan masarado po yung space na ganito. Okay? Next, mark irregularity of teeth such as lateral peg, shaped lateral. Ano ibig sabihin nun? Ito pong lateral natin, lateral incisor, para siyang, parang, tawag doon, parang peg. Parang poste na patulis, ang gagawin po doon, palalagyan natin ng jacket. Porcelain jacket crown para mas matibay. Hindi po pwedeng ganun yun kasi hindi ganun ang itsura ng ating lateral. Dapat ganito po, lateral incisor. Or misudens. Minsan naman, dito sa pagitan ng mga ngipin natin sa taas, merong nakausling isang ngipin, merong nakapagitan. Mesudens po ang tawag doon. Kailangan pong tanggalin. Okay, next. Mark tooth discoloration.
of the anterior teeth unless it is aesthetically restored. Yun pong kaninang sinasabi ko na na-trauma yung ngipin nyo sa harap kasi na-aksidente kayo sa motor, nangitim yung ngipin nyo sa harap. Maliban po dun sa sinasabi kong ipapa-root canal, kung namatay na yung kanyang pulp, pwede po yan kung buhay naman, kaya lang na-discolored siya, ang gagawin po ron ay aesthetic restoration. May tinatawag po tayong veneer. Okay? So, malalaman nyo po yan pag pumunta kayo sa inyong mga dentista, ano po ba yung veneer na tinatawag para matakpan lang yung discolored nating mga ngipin. Hindi lang dito sa, sa central, pwedeng dito sa lateral. Okay po? Next, ito yung sinasabi ko kanina. Tulad nito, meron po tayong hanggang second molar lang yung mga bagang niya. Okay? Kasama po dito sa disqualification, presence of impacted teeth. Ano ibig sabihin nun? Meron kayong impacted na ngipin na impacted, nakalubog, mali ang tubo. Mali ang posisyon. Mali ang posisyon. Okay, so anong gagawin natin doon kapag meron kayong impacted na ngipin? Kailangan po yan ipatanggal. Bakit po? Tulad ng pinakita ko kanina, ito po yan, oh. Nakikita nyo po ba? Ayan. So, napansin nyo ito, yung third molar niya is impacted. Ayan. Impacted po yan. Ibig sabihin po, Mali ang tubo. mali ang tubo Mali niya. ang position. So, ang position niya, tinutulak niya yung second molar. So, anong tendency niyan? Kapag kayo po ay nandun na sa training center at strenuous po yung activity nyo dahil dun sa araw-araw na readily, Rigorous. yes, okay, sasakit po yan. So, kailangan natin ipatanggal yan. Kasi magkukos po sa inyo yan ng discomfort. Hindi po kayo makakapag-concentrate sa inyong mga ginagawa sa loob ng training center. Biruin nyo, 6 na buwan kayo sa loob. At ang reveille nyo, hindi lang isang beses. Di ba? Sir, natatandaan mo, nung mga panahon mo, ilang beses sa isang araw? 3. Oh, 3. Bago kumain. Minsan may palaman pa, di ba? Oh, lalo na pag merong mga pasaway. Okay? So, yun po yung So, hindi lang po dito sa third molar ang impacted na tinatawag. Minsan, meron tayo dun sa pangil, tapos meron po dun sa premolar natin, impacted din po siya. Okay? So, baka meron pa kayong mga katanungan dyan sa silipin nyo lang mamaya at paki-copy and Copy-paste. copy-paste nyo na lang. Q&A na tayo, sir. Meron pang isa. Meron pa. Oo. Last 2. Last 2. Presence or history of tumors. Anong tumors? Ayun, may mga tumor. Meron kasi, actually kasi ang tumor hindi lang sa katawan. Meron Pati dun kasi. sa mga gilagid natin, sa loob ng bibig natin, may mga tumors din dyan. So, kailangan talaga makita natin clinically ano yung nasa loob. Minsan sa ilalim ng dila, merong ganon. Speaking of dila, kapag nakaano yung dila nyo, tongue-tied na tinatawag, hindi po pwede yun. Dapat natin yan. Papatanggal natin para makapagsalita po kayo ng maayos. So, pwede rin naman pathologic lesions sa loob ng ating mga bibig. At lastly, presence of periodontal disease. Ano yun? Minsan, nagpapaklining tayo sa ating dentista. Sabi ng dentista nyo, may problema na ang inyong mga gilagid. So, minsan kasi meron tayong mga pagkakataon na yung pagpapa-cleaning natin, hindi religiously nagagawa ng isang tao. Napapabayaan natin. So, dahil hindi napapa-cleaningan ng maayos, pati yung paligid ng ngipin ay apektado. Kaya nagkakaroon ng periodontal disease. Yun yung magiging cause nun, gagalaw o parang magkakaroon ng mobility ang ngipin natin na para bang sandaling-sandali na lang pwede nang bunutin. Kaya I advise, lalong-lalo na dun sa mga estudyante natin, mga criminology student sa buong Pilipinas na nagbabalak na pumasok sa PNP service. Maging other courses di ba? Yes, opo. Kasi hindi lang naman na criminology graduate, licensed criminologist ang pwedeng pumasok sa PNP as long as you are baccalaureate degree holder Qualified. at pumasa ka sa NAPOLCOM, civil service, or sa board exam kung ano man ang course na tinapos mo, pwede ka pong pumasok sa PNP.
Okay po, Okay. pasok na tayo sa ating mga katanungan. So, marami tayong tanong, sir, oh. Ako, kakayanin mo kaya to, sir, okay? First question natin, mamili tayo ito. Paki-copy-paste lang po yung mga tanong nyo hanggang sa abot ng kaya natin, hanggat may time tayo, hanggat precise, sagutin natin, okay? So, good morning, sir. Afternoon. How about, sir, may wisdom tooth, but di naman siya impacted? It's okay? Okay. Magandang katanungan yon, Sir Mauricio. Kasi hindi naman lahat ng wisdom tooth o wisdom teeth or third molar ay impacted. Okay? Kasi may mga tao naman na enough yung space sa nila, sa kanilang panga para lumabas po yung kanilang third molar na tinatawag. So, mas maganda, actually makikita talaga natin yan. Kapag duda po kami na impacted yan, i-require namin po kayo na ipapa-panoramic x-ray para makita natin kung ano po yung posisyon ng ngipin na tinutukoy natin. Okay, next question. Sir, okay lang po ba kapag naka-retainer? Sabi po kasi ng dentist ko, lifetime daw po siya gamitin dahil kapag tinanggal, babalik po yung diastema. Diastema. Okay, very good question. Kasi actually ganito naman yan. Siguro dati siyang nagpa-braces kaya nagkaroon siya ng retainer ngayon. Tama po 'yon. Kasi ang ating mga nagpa-ortho o nag-braces, pag tinanggal po yung braces, kailangan talaga ng retainer. Anong purpose nun? Para hindi po mag-collapse, hindi mag-relapse yung ginawang adjustment doon sa ngipin nyo. Pero, pagka merong space naman na pwedeng gawa natin ng, siguro yung kanyang retainer, may pustiso yon para hindi siya maghiwa-hiwalay. Next. Makikita po natin yan pagka during PMDE. Okay. Sir, good day po. Okay lang po ba bunot na yung isang ngipin sa dulong ng bagang, ipapapustiso po ba yun o kahit hindi na po? Okay, so linawin po natin. Anong bagang kaya ang pinabunot niya? Yung first molar ba, second molar, o third molar? Kasi ganito po yan. Kapag po ang pinabunot natin... Saan yung bagang, sir? Ito yung bagang. Ito. Yan. Ito rin. Okay, first, Dito, meron sa ito taas. rin. Ito sa taas. Ay, yung dalawa sa dulo, bagang ang tawag Baga, dyan. opo. Bagang yan. Ito naman, premolars ang tawag dyan. So kapag ito po ang pinabunot nyo, yung first molar, nawala yan, no? Kapag po yan ay hindi napalagyan ng pustiso, ang tendency po nitong second molar mo, gagalaw siya. Or, kapag kayong katapat dito ng ngipin, dahil wala yung pinabunot mo na dyan, di mo pinalagyan ng pustiso, babagsak po yan. So, pangit po yun. Okay? Again, magdi-decide po tayo kung kailangan palalagyan natin ng pustiso once na nasa PMDA stage na po kayo. Ano ibig sabihin nun? Physical, medical, and dental examination. Magbibigay po kami ng tawag doon, personalized advice sa bawat PNP applicant. Wala pong magkapareho. Magkakaiba po tayo. Kaya, isa-isa namin kayong i-examinin. Okay. Mula kay Luis Sakay Bulayungan. Good day po, sir. Impacted tooth po, pero matagal na pong fully ground na po siya at wala naman po akong naramdaman na sakit. Disqualified po ba? Okay, again, hindi po lahat ng third molar o wisdom teeth na tinatawag ay impacted. So, kapag tama ang tubo niya, upright naman, pataas naman, at hindi naman nagkukos ng discomfort sa'yo, bakit natin ipapabunot? Yan. Sabi, hindi siya disqualified. Hindi siya disqualified. Okay, next. Okay. Good afternoon po, sir. Okay lang po ba metal casted yung denture? Wow, very good. Ayan po ang hindi ko na-discuss kanina. Doon po sa merong mga ngipin na pinabunot, pero may balak po kayong paggawa ng pustiso kasi yun po ang i-require talaga natin. So, hanggat maaari, yung pustisong ipapalit nyo po ay metal or casted glass na Iba na. tinatawag. First Hindi po yung naka-wire. Kasi yung wire po, sandali lang po yun mabibend eh. Opo. Kaya dapat yung casted o Mas yung maganda rin yun kasi parang hindi halata sa pustiso rin. Yes, opo. Mas matibay yon. Opo. Good afternoon, sir. Paano po kung first premolar Molar. ang nabunot dito sa baba, Okay. both left and right side? Okay. So, kung dalawa,
dalawang first premolar ang nabunot, pero pag nagsalita ka, kitang-kita naman, at malaki yung space, i-require natin yan na paggagawan nyo ng pustiso. Okay? Good day, sir. What is the ideal or standard measurement if being an underbite, and how come it is ground for DQ? I am currently complying with dental braces. Thanks. Okay. So, 3 mm ang, according to the manual, 3 mm po ang ano. Pero, again, baka may pagbabago na yan. Kung saan ka po nag-a-apply, ano mo po yan doon sa, kung anong region ka man. Kung dito ka sa NCR, please find time para pasyalan mo kami rito at bibigyan kita ng magandang advice. Okay. Sir, ilang ipin po ba lahat ang required? Okay, tulad ng sinabi natin kanina, at least dito sa harapan, itong anteriors na to, at least merong natitirang tatlo. Tatlo. Okay, tatlo. Mawala man yung tatlo, okay pa, kalahati. Tapos dito naman sa posterior, tatlo sa kanan, tatlo sa kaliwa. Ganon din sa baba. Tatlo sa harap, tatlo yung posterior, tatlo sa kanan, tatlo sa kaliwa. Okay. Good day po, sir. How about po pag may twist ng ngipin sa harap, bandang baba po? Twist. Hindi po siya sungki at hindi po halata pag nakaharap at hindi po nakakasagabal sa pagbukas. Sara ng bibig. DQ po ba? Hindi. Kaya nga, sabi ko, pagka kayo ay nasa PMDA stage na makikita natin, personalize ang ibibigay nating instruction sa bawat applicant. Okay? Kasi kung naka-twist po yung ano nyo, yung siguro ang tinutukoy niya, itong central incisor niya, naka-twist. Pagka nag-open, hindi naman halata. Pero siguro may dahilan bakit nagkaganon yung ngipin mo ron. Possible, mayroon kang tumutubong third molar dito, hindi mo lang nakikita. Kaya minsan nagkakaroon tayo ng anterior crowding. At ang iba nagtutwist, ganon. So makita natin yan. Sige. Okay. Good afternoon po, sir. Need pa po ba ipabunot kapag naka-atras na po ng konti? Yung lateral incisor upper part. Naka-atras ng konti yung lateral incisor upper. Upper part. Okay. Ang tanong, yung bite kasi ang pinag-uusapan natin eh. Yung kagat. Kasi dapat yung kagat mo is yung taas naka-overlap sa baba. Hindi yung baba naka-overlap sa taas. So, again, makikita na, hirap yun ha, yung nakaganon, no? Yan. Bawal din yan yung nakaganyan, naka-edge to edge. Dapat ganyan. Dapat yung nakapasok dito. Opo. May problema ba yun sir pag gano'n? Eh, kasi nga, ayon sa manual, yun ang ano natin. Pero again, titingnan natin, huwag kayong panghihina ng loob, mawawalan ng pag-asa kapag ganon. Sabi nga, hindi ka pa nga nakikita, umaayaw ka na eh. Okay, next. Tuloy lang. Good afternoon po. Kapag impacted tooth po ba yung wisdom tooth, DQ po ba kaagad ang compliance? Hindi DQ po ba agad or compliance lang? Compliance. Ang sinasabi kasi dito sa manual natin, kapag hindi nyo kinumply yung impacted na kinakailangang ipabunot pero hindi nyo pinabunot, disqualified po yun. Okay? So, napakalinaw ng binasa natin kanina yung grounds for disqualification. Pero sabi ko nga, may nagtanong din kanina, hindi po lahat ng third molar, hindi lahat ng wisdom tooth ay impacted. Paano po pag dalawa na lang sa left side na posterior tas apat sa right? Tingnan natin, baka pwedeng pagbigyan, baka hindi pa lumalabas yung isang molar mo, di ba? Okay. Tingnan natin. Paano po pag dog bite, sir? Ano yung dog bite? Nakalabas yung... Paano yung dog bite? Pakita mo nga. yung ngipin niya, tapos ito ano dun sa... Ganun ba? Yung ito nakaganyan? Ay, hindi pwede yun. Oh. Baka meron kang picture, pakisend sa akin. Private message kay Sir Mau. Dog bite. Ipapasa niya sa akin. Baka aso. Di kaya aso yung applicant na yun? Baka tumatahol din yan. Ha? May dog bite ba na word, sir? Kasi nakita ko yung kagat ng aso. Iba talaga eh. Oh.
Okay. Sir, paano po yung wisdom tooth na pumesto sa bagang ko na nabunot? Okay lang po ba yon? Pumwesto sa bagang mo na nabunot. Wisdom tooth na pumesto sa bagang ko nabunot. Okay, ang wisdom tooth naman talaga ay bagang eh. Pwede bang special para wag mo nang ipopost dito sa wall ni Sir Mau. Picturean mo na lang ng malinaw tapos send mo po sa i-PM mo kay Sir Mau, then bibigay niya sa akin 'yon. Okay. Paano po pag dalawa na lang sa left side na poster? Ay, Sagutan natin yan. Ito. Good afternoon po. DQ na po ba pag may spacing yung ipin? Hindi, tulad nga ng sinasabi ko kanina. Kapag ka merong spacing ang ngipin, May karugtong, sir. okay. Good afternoon po. DQ na po ba pag may spacing yung ipin? Nabunot po kasi second molar. Kaya nagka-space po yung ipin ko. Sa gilid lang po yung space, hindi naman sa harap. Okay. May paraan po dyan. Ang tawag nga po ron ay cosmetic dentistry. So pag, again, tulad ng sinasabi ko, kapag isinalang na po kayo sa PMDE, bibigyan namin kayo ng individualized advice para kung ano po yung gagawin sa inyong Ano mga sir, ngipin. aabot pa ba sila sa OTK pagka ganun? Oo naman, sandali lang yun eh. Kumbaga, ngayon, pumunta ka sa dentist, spacing lang ang problema mo. Sandali lang gawin yun. Okay. Good afternoon po, sir. Paano po yung clicking jaw? Ayun na nga. Is ground for DQ na po ba yun? Titingnan po natin kung nagbibigay ng parang nag-iiba yung itsura nyo or talagang may problema, i-refer po namin kayo sa TMJ specialist. Para ma-address po natin ng maayos. Kasi baka mamaya, pagdating nyo sa training center magkaroon ng problema, sisihin nyo yung inyong mga tactical officer. DQ na po ba, sir? Wala na pong first molar at second both side lower jaw po. Pero complete naman po sa upper jaw. So, ilan lang ang nawalang molar? Dalawa? Hindi nabanggit, sir eh. Okay, anyway, tulad ng sinasabi ko, basta meron ka pa namang premolars, nawala lang yung dalawang molars, pasado pa rin yun. Okay. Sir, paano po pag may ipin na ako na di pantay sa harap, babang part, napapagitnaan siya, hindi pantay yung tubo, kumbaga po, 3/4 o 3/4 na lang yung tubo sa kanya. 3/4. 3/4 ang tumubo. Parang mataas na rin yun 3/4. Okay, siguro meron siyang maagang nawalang ngipin, kaya nagkaganyan. Anyway, special yung sa'yo. Picturean mo. Huwag mong ipopost dito sa wall, doon kay Sir Mau, through private message para ma-address natin ng maayos. Good afternoon po, sir. Paano po kung sungki ang ipin? Okay. Sabi ko nga kanina, meron tayong tinatawag na anterior crowding dito. Kapag ka medyo malala, talagang pangit tingnan, I suggest na ngayon pa lang bumisita na po kayo sa inyong mga dentista. Sir, yung bang mga sinasabi natin dito, alam din ng mga dentist yan at alam din yung requirements natin. Napag-aralan din ba nila yun, sir? Actually, kasi itong standard natin na sinusunod, matagal na ito eh. Ngayon, majority naman ang pinupuntahan nilang mga dentista, kasi may nakikita ko dyan, nagpa-follow dito sa, sa tambayan ng pulis. Alam na nila, kumbaga expert na sila doon sa sinasabi natin. Siguro nanonood din sila para at least alam nila yung dapat i-comply ng isang police applicants. Kasi hinihinga namin sila ng ng dental certificate kung sino yung dentist ang gumawa sa kanila. And then, there are times na talagang, kasi nire-require ko po yung mga applicant na dapat doon sa kanilang dental certificate, nandun po yung pangalan ng clinic, address ng clinic, License. pangalan ng, license ng dentista, kanyang telephone number, kasi po, yun po yung paraan namin para i-follow up. Kasi minsan, hindi nila nami-meet yung deadline. Sasabihin nila, sinukatan na sila doon sa kanilang dentist ang pinuntahan. So para hindi naman sayang yung pag-apply ng isang applicant, tinatawagan po namin yung kanilang mga dentist ang pinupuntahan. Kasi limited lang yung kanilang compliance period. Minsan 1 week lang eh. Okay. Kaya ngayon pa lang, again, doon sa mga may planong mag-apply. At nakita ko naman, ang dami naman sir, no? Kahapon, ng isang araw, maraming nagpasukat na ng BMI. Dapat ganun po. Kayo mismo sa sarili nyo, alam niyo na, para May problema. pag sinalang na kayo, ay, okay na ako Go eh. na. Go na tayo para mahirap kasi yung maiiwan yung papel nyo
Kasi meron kayong compliance. Dapat ngayon pa lang, handa na po kayo. Hindi lang physically, nagpo-push up na kayo. Dapat orally. Baka silang pinag-aantay, push-up lang, sit-up Ay, hindi lang, po. mga documents lang, di ba? Oh, actually, natutuwa ako sa iyo, Sir Mau, kasi step by step, nagkakaroon ka ng parang Q&A portion doon sa stage na pagdadaanan ng isang applicant. Kasi sir, maraming tanong hindi ko masagot. Kaya nga, Siyempre, ang dapat tumagot niya, mga katulad niyo po, di ba? Mga Opo. medical, dental. opo, napakagandang pagkakataon nito kasi nung araw, nung time natin, wala namang ganito eh. Ngayon parang Mga ang tao. spoon feeding na lang sila. Yung subo na. Oh, di ba? Kaya wala sigurong rason na umapply ka bungal ka nga wala kang So, alam mo na sa sarili mo kasi mahirap pong Nag-apply bungal. Oh, 'di ba? So, nasa inyo na po 'yan. Nakapag-proseso na siya, di ba? Opo. Nakapag-proseso na siya na may BMI, Oo, agility. Pagdating sa dental, bagsak kasi bungal pala siya. Oo. Hindi niya alam. Opo. Huwag niyo pong kasing babaliwalain. Yung mga maliit na bagay. Yes, lahat po 'yan may kaya para kayo nag-a-apply sa isang kumpanya, malaking kumpanya, lahat 'yan pagdadaanan. Kahit magbabarko ka, sir. Sabi ko nga sa kanila, sir, ang pag-apply sa police kailangan hindi lang sa isang portion. Yes. Sabi ko, halimbawa, nag-BMI. Pag natapos ng BMI, ano yung susunod? Saka, sir, doon naman sa ginagawa natin, sir, hindi lang for the content, kundi Yes. Nakalagay sa YouTube natin lahat ng mga, simula nung unang-una Yes. pa, masusundan nila, simula ng BMI, hanggang mag-o-taking, Oo. hanggang sa training nila, nasusundan lang yung ginagawa natin. Saka, Yes. meron pa in addition yung mga aplikante na malakas mag-yosi, Oo. magnganga, di ba? Oo. Yan sa isang magandang Siyempre, yan. pagdating mo dito, kita mo, kulang-kulang yung ipin. Yung pala, mama. Nga, oo. Meron akong kakilalang ganyan. Hindi ko na babanggitin yung pangalan. Kasi, hindi ko naman siya masisi. Instead na sigarilyo daw, nga ang kanyang ginagamit. At sa isang araw, would you believe, nakakailang beses siya. Yung sigarilyo? Yung nga, 15 times. Ang ginawa niya. Yes. Pagising pa lang sa umaga, instead na kape, nga ang kanyang Ano almusal. bang may benefits ba yun? Hindi ko alam anong benefits na Pero nakukuha nila. sa pag-aaral mo, sir, bilang dentist, meron ba siyang benefits sa kalusugan, sa ipin, o ano? Wala akong nakita pero doon sa isang ingredient na nga na ginagamit nila, yung dahon, herbal po yun eh. Kaya kung parang pag inamoy mo yon, iba din ang amoy, tapos may siya eh. Meron siyang May tama. may tama. Oo. Anyway, tuloy natin, baka meron So, pang sir, yung payo mo dun sa mga bago mag-apply, yung mga naninigarilyo at nanganganga, siyempre pagdating dito, ganun din ang sasabihin natin. Yes, oo. Linisin mo yung ipin mo, magpa-dental cleaning ka. Sir. Opo, napaka-basic actually. Sa amin mga dentista, ina-advise namin sa ating mga kasamahan, lalong-lalo doon sa may mga balak mag-apply sa PNP. O kahit yung mga estudyante pa lang na talagang nakaprogram na sila, magpupulis sila. Alagaan niyo po ang inyong mga ngipin. Sa paglilingkod sa bayan, alam niyo po, hindi naman na kasi malakas yung may backer ako ganyan. Hindi po ganon. Hindi po lahat nakukuha sa backer. Wag po nating iasa lahat sa ganun. Dapat sa sarili natin. Physically, mentally. Yes. Mentally, psychologically, dapat dadaan po kasi kayo sa neuro. Kasama po yun. Then, sa medical, baka mamaya, nagpatato ka kasi kasama ka doon sa fraternity. Diba? Kaya nga, pabura na yan. So, alam ko po, napag-usapan na yan kahapon ba yun? Opo. Naka-follow ako kahapon. Alam ko natakil yan ni Dr. Oridina. At again, ito ay napakagandang pagkakataon na ang tambayan ng pulis ay gumagawa ng paraan para step by step, alam nyo po, yung susundan nyo kapag kayo po ay, or nag-start na yung processing ng recruitment. Ganon din ang nai-post yata ng recruitment service. Opo. Na yung step by step, alam nyo na yon. So again, doon sa mga may planong maglingkod sa ating bayan, ang pagpupulis po ay hindi nyo kakayaman ha. Pero ito po ay napakagandang paraan para makapaglingkod tayo sa ating bayan. Kung mahal nyo po ang bayan, ito po yung pagkakataon. Malapit na po paghandaan nyo. Hindi pa po huli ang lahat. Nasa inyo po ang pagkakataon upang paghandaan lahat ng proseso na inyong pagdaraanan para kayo po ay smooth na makakapasok sa ating pagpupulis. Yan, okay. Back tayo, sir. Okay. Okay. Good afternoon po. Ang lateral incisor ko po, naka-jacket crown. At yung front teeth incisor ko ay may maliit na gap. Okay. DQ na po ba yun? Dati po ako naka-brace. Dati po ako naka-braces, naka-retainer po ako. Now,
nagkasiwang po ng nung napabunot ako ng wisdom tooth. DQ na po ba? Again, kapag hindi po natin na ipasara yung siwang na yon at umabot ng 3 millimeters po, ground po yun for disqualification. Pero may paraan naman. Ibig sabihin, kung yan po ay papasara nyo, ang tawag po doon ay diastema closure or cosmetic dentistry, hindi po kayo madi-DQ. Sundin nyo lang po, pag binigyan po kayo ng compliance form, ito yung ipagawa nyo po. Okay. Good afternoon, sir. May specific po ba na pustisong ipapalagay? 3 kasi nabunot sa akin, sa taas at 3 sa baba. Okay. Tulad ng sinasabi ko kanina, ang nire-require natin yung casted clasp na pustiso. Huwag po yung may wire. Ngayon, kung meron kayong budget, sapat na budget, meron pong ibang klase at medyo magagandang klase ng pustiso na medyo may presyo pero magandang dating. Meron din namang pustiso na parang rubberized siya. Nabibend, kahit mabagsak siya, hindi siya na... Meron palang ganun Opo, siya? meron ganun. Hindi siya Pero may mabasag? presyo. Opo. Anong goma? Flexible. Goma, hindi. Hindi naman. Flexible denture ang tawag nila. Ganun, meron palang ganun. Meron. Okay, next. Good afternoon, sir. Talang. DQ na po ba pag may tig-isang molar at tig-2 molar at lower jaw? Kompleto naman po sa upper jaw ko. Pasado pa. Sada pa. Okay, next. Good afternoon, sir. Paano po pag mas labas po ng onti ang lower tooth sa upper tooth? Labas ng konti yung lower tooth. Mas labas po onti ang lower tooth sa upper tooth. Okay, ganito. Tulad ng sinasabi ko kanina, ha? Ito yung lower, ha? Ito yung Lower. upper. Okay? Normally, dapat ang bite natin yung upper nag-overlap sa lower. Malagpas Pero na kung konti. baliktad, yung lower ay mas natatakpan yung ibang usapan na po yon. Okay? Pero naiko-correct po yan. Okay, next. Good afternoon po, sir. DQ na po ba kapag nakalabas na yung impacted wisdom tooth, magkabila sa lower part po? Lumabas po yung wisdom tooth ko. Nakabrihes po kasi ako. Okay, ganito po. Hindi po lahat ng wisdom tooth or ng third molar ay impacted. So, hindi po kayo DQ. Magiging DQ lang po kayo kung yung third molar mo o yung wisdom tooth mo ay impacted tapos hindi mo po ipapatanggal. Okay. Good afternoon po, sir. Paano po kung nabunutan na po ng second and first molar, both sides sa baba? Sir, DQ na po ba, sir? Again, tulad ng sinasabi ko kanina, meron pa naman kayong premolar sa tinatawag, yung bicuspid, magkabila. So, kung 2 molars lang ang natanggal, meron ka pa namang 2 premolars, tapos sabi ko nga, baka hindi pa lumalabas yung third molar mo, possible, pasado ka pa rin. Okay, good afternoon, sir. Paano pag 6 pustiso, sir? 4 sa harap at 2 sa likod, sa taas, sir. Okay, parang ano na yun dapat kasi 3 lang, pero 4 na yung kulang sa harap. Baka nawala na yung 4 na nasa harap, medyo tagilid, pero tingnan natin. Okay. Good afternoon po, sir. Pasado po ba kahit may maraming pasta sa ngipin? Pinastahan po yung mga may nabulok ng ngipin. Okay. Tulad ng sinabi ko kanina, kapag ka hindi pinastahan yung may mga sirang ngipin, yun po ang DQ. Pero pagka pinastahan, okay po yun. Okay. Pag binigyan po kayo ng compliance form, nakasulat po ron, ano yung ngipin na papastahan, i-comply nyo lang. Ibig sabihin, 50-50, pasado na kayo. Good afternoon po, sir. Paano po yung mga mahilig sa kape? Okay. May onting discoloration po. DQ na po ba yun? Hindi, papaklining lang kayo. At during processing ng dental, bawasan nyo muna yung pag-inom ng kape, ng tsaa, at lalo na yung mga nagnganganga, para pag tiningnan natin, in-examine natin yung ngipin nyo, wala po tayong makikitang stain. Ayan. Sir, paano po pag tumabingi isang molar dahil nabunot yung katabing molar? Need na po ba ipabunot? Ay, bakit naman natin ipapabunot kung wala namang sira? Yun ang sinasabi ko. Kapag yung kanina yan
nabunot yung first molar nyo, tapos hindi nyo agad pinalagyan ng pustiso, ang tendency po nitong second molar, tutumba siya. Kaya nga, kapag ka ito ay pinabunot nyo, huwag nyo patatagalin na hindi lalagyan ng ngipin o ng pustiso. Kasi siya, di ba pagka nagyalagyan ng puso, di ba nabungabaho yung hininga? Ay hindi, depende yan sa paggamit ng pasyente. Baka mamaya naman, hindi marunong mag-alaga ng isang ano. Meron kasing solusyon dun eh. Kapag ka isang ngipin lang ang nawala, mas i-advise ko na ipa-bridge mo na lang. Kasi ang bridge naman, self-cleanseable eh. Okay? Tsaka wala kang kaba na mamaya kung isang pinagawa mo diyan, uminom ka, nakipag-inom ka, tinanggal mo, nakalimutan mo, 'di ba? Wala na. Pero kung pinagawa mong bridge yan, wala kang kaba kasi naka-fix yan eh, nakadikit eh. So dito ba sa atin, sir, libre ang pustiso? Okay, actually para sa ating mga PNP personnel, meron po kaming ibinibigay na libreng pustiso sa ating mga, lalong-lalo na doon sa mga pulis natin. So namimili po kami ng PNP personnel. Namimili? Opo, syempre, titingnan natin kung baka mamaya can afford ka naman na mas magandang pustiso. Bakit ka kukuha ng, di ba? Kasi dito, meron tayong add-ons actually doon sa EMPO na May tinatawag. laboratory ba tayo ng ipin dito, sir? Ayun na nga, wala tayong laboratory, ipinapadala po natin yan sa labas. Dental na nagpapadala doon? Opo. Yung expenses na dito na rin Opo, kami po ang magsusukat nun dahil wala po tayo laboratory, papadala po natin sa laboratory. Ano yung ipin na yun? Yung may alambre? Depende naman yan eh, kung kinakailangan talaga ng kawit. Pagka ganyang mga, kasi dun sa ordinary na denture, usually, yun ang ginagawa nila, yung wire clasp lang. Pag ba mga brace, nagbe-brace din tayo dito? Hindi tayo tumatanggap ng braces dito kasi ang binibigay lang nating serbisyo sa ating mga kapulisan, cleaning, pasta, bunot, fluoride, spit and fissure sealant sa ating mga... Yung kasing mga ngipin natin, lalo na yung mga bata, at the age of 6, lalabas yung kanilang first molar, malalim po yung mga butas niyan. Ngayon, ang mga bata, tamad po yan mag-toothbrush. Pag hindi nyo tinutukan, mga magulang natin, napabayaan yan, malalagyan niya mga tinga-tinga, madudumihan, masisira. So, bago masira yan, ililinisan natin, lalagyan natin ng sealant. Parang tatakpan natin. So, may iwasang maagang mabubulok yung ngipin ng mga bata. And then yung fluoride naman, yun po yung vitamins para dun sa ngipin ng ating mga bata. Okay, next. Good afternoon, sir. How about po yung front tooth ko? Sir, is 5 lang instead of 6. Kulang kasi ako ng isang pangil. Okay lang. Okay Kasi lang. isa lang naman ang kulang niya eh. Di ba? 3 ang minimum natin. Sa kanya, isa lang ang nawala eh. Okay, good afternoon, sir. How about po yung front... Ay, iba to. Good afternoon, sir. Nabunot na po yung magkabilang first molar ko sa lower jaw at isang second premolar. Need po ba yun ipapustiso or DQ na po ba? Ulitin ko ha, hindi po hindi po natin masasabing DQ. As long as yung mga pinabunot na yon, palalagyan po natin ng tamang pustiso. Yung pustiso na sinasabi natin, ulitin ko para doon sa mga hindi nakasunod kanina. Casted clasp po, hindi po yung wire clasp ang tinatanggap natin. Hindi siya ganun kamahal pero at least kahit papano okay na. Ngayon, kung kayo naman ay meron pang enough na budget, meron tayong mas high-end ng konti. Good afternoon, sir. Paano po yung ongoing ang brace sa ngipin dahil may sungki? So yun yung sinasabi ko kanina. Kailangan talaga Kapag ongoing po yung ortho treatment nyo at hindi pa tapos, hindi pa nami-meet yung gusto nating mangyari, huwag nyo po munang ipapatanggal. Okay? So, pero, mas maganda, kung meron kayong pagkakataon, nandito lang naman kayo sa, sa malapit, o meron kayong dentist tanungin nyo po kung, Doc, mga ilang buwan pa po ang guguguli natin para ma-meet natin at maayos itong, ngipin ko. Wala pong problema ron. Okay. Good afternoon, sir. May tanong po ako, what if sa upper teeth ko,
Sir, may tanong po ako. What if sa upper teeth ko, both side are missing of second premolar and second molar? Di ko na po ba yun? Ulitin ko, dalawa lang naman ang nawala. Diba? Ang sabi natin, at least merong 3 posterior sa kanan and then 3 posterior sa kaliwa. Pasado pa yan. Good afternoon, sir. May tanong po ako. Teka lang. Iba naman to. Good afternoon, sir. Fixed bridge po ba pwede dun sa kulang na molar po? Yes, yun ang sinasabi kong kanina na instead na pustiso na natatanggal, removable, kasi ang denture natin dalawang klase, removable and yung fixed. Mas Okay? mahal siguro yung fixed bridge. Depende sa material. Ano yung fixed bridge? Talaga? Hindi na siya natanggal? Hindi na siya natatanggal. Fixed na. Ang kunwari, ganito po yan. Kunwari, natanggal yung isang ngipin mo, pinabunot mo to. So instead na postisyon na natatanggal, ang gagawin, it's either itong molar na katabi o itong kabila, kikikili niyan, paliliitin. So susukatan siya, pagdating galing sa laboratory, magkakaroon ng ngipin to. So magbi-bridge dito, tsaka dito. Yan. Fixed bridge. Fix. Parang dudug. Yes, dudugtong. Hindi na siya matanggal. Hindi na. Unless kinagat mo ng napakatigas, may mga instances na ganon. Pupunta rito, pinapakabit yung bridge nila kasi nakakagat ng matigas. Tayo siya, may fixed bridge tayo dito. Pwede naman nating gawin yon, pero siyempre sabi ko nga, kayo po yung gagastos sa laboratory. Okay. Good afternoon po, sir. Kung yung bite ko po nagsalubong, okay lang po ba yun? Paano nagsalubong? Pag Ganyan. sinabi nating edge to edge. Edge to edge. Yan. Yan po ang edge to edge na tinatawag, nagsalubong. Hindi yung taas, nag-overlap. Okay? Tingnan natin kung yan ba makikita natin baka mamaya may konting... Hindi ba proper yung ganyan? Hindi po proper yon. Ito yung proper, ganyan. Ganyan. Bakit, sir? Anong problema na? Kailangan ma-correct din yan. Orthodontic treatment, kaya pa yan. Yung maganda nga tingnan yung... Hindi normal yon. Hindi ba normal yun? Okay. Good day, sir. Paano po yung clicking jaw? DQ na po ba yun? Compliance lang po. Again, tulad ng sinabi ko kanina, mas maganda clinically makita natin yung case ng bawat applicant during PMDE. Pag binigyan po namin kayo ng compliance form, ibig sabihin, inirefer namin kayo sa isang espesyalista at magbibigay naman siya ng parang go signal kung okay ito. Again, sundin nyo lang po kung ano yung pinapa-comply sa inyo. Wala pong problema. Good afternoon, sir. Ask ko lang po, pag nagpapustiso po ba, before ng recruitment, hahanapan pa po ba ng dental certificate galing sa clinic? Kahit hindi na. Oo. Okay. Basta pagka ang hihingan lang natin during PMDE, pag sinabi namin na ito yung dental requirement na ipapagawa sa'yo, doon kasi nakalagay doon sa papel kung ilan yung papagawa sa'yo. Ngayon, ika-counter namin yan. Tatawagan namin yung dentista niya na gumawa nung, ilan yung papastahan. Bakit ganito yung pinapagawa ko? Sumobra naman yung ginawa mo. Di ba? Or, bakit ito yung pinapagawa ko? Hindi mo naman ginawa. Iba ang ginawa. Ibang ginawa, 'di ba? Kung ano po yung nakalista doon sa compliance form. Dapat ganun. Yun lang po ang papagawa natin kasi po hindi naman biro ang dental treatment ngayon. Oo, ang mahal din. Okay. Sir, good afternoon po. Nabunot na po yung first molar and second molar. Okay. Sa lower teeth and sa upper din nabunot yung first molar, both side, upper and lower. Okay. Then tumubo na po ang third molar pero goods naman po ang tubo. DQ na po ba yun? Pasado. Kasi dalawa lang naman ang nawala eh. Dalawang magkabilang side. Okay, pasado po yan ha. Good afternoon, sir. Ano po ba mas maganda? Fixed bridge, plastic, or porcelain? Siyempre, doon tayo sa porcelain mas matagal. Okay. Good afternoon po, sir. DQ na po ba kahit yellowish yung lahat ng teeth? Okay. Yellowish. Wala naman tayong binanggit doon. Actually, kapag yellowish po ang ngipin nyo, ibig sabihin nun matibay ang ngipin nyo. Ano ba Bakit? yun, sir? Bakit ganon? Yellowish ang nakikita natin. Alam nyo po ba, yung kulay na nakikita nyo, yan, yun po yung inner part
ng ngipin natin, yellowish. Ngayon, yung outer layer ng ngipin natin, ang tawag po doon ay enamel, transparent. So, yung nakikita po natin, yung nasa loob. Yellowish po talaga. Matibay talaga silang yellow. Yes. Bakit siya nasabing matibay yellowish? Yun kasi yung natural na kulay talaga ng ano natin. Ngipin. Opo. Ngayon, ang iba naman, Pag sobrang puti ba, oh, sir? Hindi ba? hindi naman. Kasi ang iba naman, nagpapa-bleach, nagpapa-whitening. Oh. Pero, katagalan, babalik din po yun. Pansamantala lang yan. Ganun pala. Good day po, sir. Paano po yung clicking jaw? DQ na po ba yun? Paano nasagot natin? Nasagutan natin yan kanina. Okay. Sir, upon compliance po ba or DQ if may impacted wisdom tooth? Upon compliance. Di ba sinabi ko kanina, kapag ka sinabi ng examining officer na ito yung mga kailangan yung ipagawa, kunwari, meron kang impacted ng ngipin na nakita nung examining officer na sinabi niya, sinulat doon sa compliance form, o ito yung compliance mo, ipapabunot mo po yung iyong impacted ng ngipin. Dapat, pagbalik mo, at meron ka pang ibang kinumply, kasama na po yun doon. At nakalagay naman doon sa dental certificate na nagawa ng dentista yung pinapatanggal nating impacted ng ngipin. Good afternoon, sir. Kompleto po molar teeth ko. Kaya lang, may tumubo pong isa. Paloob po tubo niya. Paano po ito, sir? Papatanggal po ba? Okay. Again, makikita natin yan sa PMDE. Pero kung ikaw po ay kinakabahan at gusto mo nang masagot ang iyong katanungan, kung saan ka man malapit ngayon, nandiyan ka sa Visayas, sa Mindanao, pumunta po kayo sa pinakamalapit na dental clinic at ipacheck nyo kung yan ba impacted o hindi. Siya mismo, dahil dentista naman siya, alam niya yung impacted at hindi. Good afternoon, sir. DQ na po ba? 3 ngipin na postiso sa harap. Salamat po. Pasado, 3 lang naman eh. Okay. Good afternoon, sir. What if tumubo na lahat ng wisdom tooth pero di naman impacted? Okay, tulad ng sinasabi ko kanina, yung mali yung tubo. Tulad ng sinasabi ko po kanina, paulit-ulit, hindi po lahat ng third molar o ng wisdom tooth ay impacted. Kapag, tulad ng sinabi mo kanina, upright naman, ibig sabihin, palabas naman ang tubo ng ano at wala namang problema, wala namang sumasakit, bakit po natin ipapabunot? Diba? Kung sapat naman yung space dahil malaki ang panganong ng tao, hindi natin kailangan ipabunot. Okay, good afternoon, sir. How about po sa postiso? Okay. Na ang clip ay steel. Oh, Salamat po. steel. Steel. Yan. Ulitin ko ha, ang napaka-basic, yun lang, stay plate siguro ang sinasabi niya. Casted clasp ang ating standard, hindi po yung wire clasp. Okay. Good afternoon, sir. Need po ba bunutin ang wisdom teeth? Erupted siya, kaya lang kalahati lang ang nakalabas. Pero maayos po ang pagkakatubo niya, hindi nakatabingi, pantay siya sa second molar. I mean, naka-align. Okay. Again, kung hindi naman impacted, kasi baka bata pa siya, masa 21 or ano lang siya, hindi pa fully erupted yung kanyang wisdom tooth na tinatawag. Ngayon, kung ako matatapat sa akin yung applicant, o kung applicant na siya, i-require kita na ipapapanoramic x-ray mo yan para makapag-decide ako kung ipapatanggal mo o hindi. Okay. Good afternoon, sir. Medyo tabingi po ang isang ngipin ko sa harap. DQ na po ba? Ay, hindi naman. Tingnan natin kung merong problema at disfiguring at mali at may something. Tingnan natin. Okay. Good afternoon, sir. DQ na po ba pag wala ng 4 na ngipin sa harap tsaka wala ng 6 na bagang sa ibaba? Oh, sa harap, 4 ang wala. Ngipin. So, ulitin ko dito sa harap, kapag ka nawala yung 4 mo, pwedeng itong 4 or pwedeng itong 4 mula dyan hanggang dito. Delikado ka na. Kasi ang requirement natin, dapat 3 lang ang mawala. Delikado ka na. Oo, medyo, pero tingnan natin, baka mamaya maganda naman yung pagkakagawa ng ano. Tapos yung sinasabi mo naman, yung posterior niya, ilan yung nawala? 6? 6. Pero baka mamaya, nandyan pa naman yung wisdom tooth niya. Kasi, tingnan mo meron tayong at least dito, kung 6 ang nawala, 3, parang, ano kaya, nasa borderline.
Again, tingnan natin ha kung ano ang baka maganda naman yung pagkakagawa ng ano niya. Good afternoon, sir. May space po ngipin sa harap, upper lojo at nag-twist ng konti. Sandali lang po ba ito ang compliance? Nag-twist ng konti. So, siguro possible niyan, maagang nawala o nabunot yung kanyang mga posterior ng ngipin. Kaya nag-twist. So, gumalaw na siya. Or, possible din na crowded yung kanyang nasa harapan. Makikita po natin yan. Again, kung gusto mo ng picturean mo po, send mo kay Sir Mau yung case. Okay. Counted po ba ang premolar na bagang, sir? Yes, tulad ng sinasabi ko kanina, ang premolar o bicuspid, counted siya as posterior teeth. Ito, first premolar, second premolar, ganun din sa kabila. Counted po yan as posterior ng ngipin. Okay. Yun yung panguya ha, yun yung panguya. Good afternoon, sir. Wisdom tooth is tabingi pero di naman impacted. Okay lang ba? Walang problema. As long as walang discomfort at maayos, walang problema. Okay. Nasagot na ba natin, sir, to? Yung paano po kapag yung brace, naka-brace ang ngipin tapos sungkit, kailangan pa bang tanggalin? Tulad ng sinabi ko kanina, kapag ongoing po ang ortho treatment mo, pagbe-brace mo, at hindi pa nami-meet yung ating goal na maayos yung alignment ng mga ngipin, at nandun ka pa naman sa mahaba pa yung time mo, kumari, 25 years old ka pa naman, di ba? So, meron ka pang 5 taon sa pag-a-apply, ayusin muna natin. Okay. Good afternoon po, sir. Ask ko lang po, sa lower jaw po, complete po. And then, sa upper po, ay okay naman. First and second molar po. Kaso, wala pa po third molar. Need pa po ba magpa-panoramic x-ray and papabunod po ba? 14 pa po upper ko sa 14 pa po sa upper ko, sir. Okay. Again, hindi po lahat ng tao ay tinutubuan ng wisdom tooth o yung third molar na tinatawag. Ngayon, minsan, sa edad natin, 20, 21 ka pa lang, hindi pa totally lumalabas yung iyong third molar na tinatawag. Ngayon, kung duda kami, kasi merong indication na nakita kami na, naku, parang may may impacted ng ngipin kasi nagkaroon ng anterior crowding, that's the time na i-require namin kayo na ipapa-panoramic x-ray. And, baka mamaya, nakakaramdam na po kayo, minsan may sumasakit. Okay. Good afternoon po, sir. Nakabilis po ako ngayon. Okay lang po ba na hindi mo na ipatanggal? Wait na lang ang advice ng dentist pag nakapasa na sa PNP, sa requirements ng PNP. Yes, very good. Okay. Nakikinig siya. Good afternoon, sir. Ask ko lang po sa lower jaw po, complete po. And then sa upper po, okay naman. First and second molar po, kaso wala na po third molar. Need pa po ba? Nasagutan natin yan. Good afternoon, sir. Ayos lang po ba na nakapostisyon na yung 4 na ngipin sa itaas, pero magkakahiwalay po? Okay lang. Sana meron siyang posterior doon. Kapag may mga sungki ba, sir, DQ? Hindi naman. Tingnan natin. Okay. Paano po pag nakapasta na lahat ng bagang, sir? Very good. Okay. Good afternoon, sir. Ask ko lang po yung sa front part po, may shadowing po siya. Sa pagitan ng dalawang ngipin. Paano po yun? Shadowing? Paano shadowing ang sinasabi mo? O baka mayroong nakapagitan na isang ngipin. Yung mesh-dens na tinatawag, ipapatanggal natin doon. Again, makikita natin yan during processing nyo. Ngayon, kung nandirito lang kayo sa malapit, please find time na gusto nyo akong bisitahin dito, pwede kayong, para handa na kayo pagdating ng recruitment. Good afternoon po, sir. Pwede po ba flexible denture? Salamat po. At ano pong class ng ngipin dentures ang required po? Okay, actually maganda po yun. Yung sinasabi ko kanina, yung parang rubberized. Flexible denture ang other term nila. Kahit malaglag, di ba? Flexite, oo. Medyo meron kang mahal. Yes, medyo may presyo lang yan. Siguro medyo well-off itong applicant natin. Kaya yun ang kanyang pustiso. Pero sabi ko nga, casted lang, pwede na yon. Okay, good afternoon, sir. Ano po ang dapat kong gawin? Or ano po bang dapat kong sabihin sa dentist sa pagpapaayos sa nagsalubong na bite na teeth ko at ilang months po kaya ma-fix? Sa nagsalubong na bite. Again, hindi po lahat ng dentista ay kayang i-correct yung may problema sa bite. So, dapat ang pupuntahan nyo po ay orthodontist. Ngayon,
para ma-address yan, kung nasaan ka man ngayon, pumunta ka na kaagad doon sa pinakamalapit na dental clinic at tanungin mo kung kaya niyang i-correct yung sinasabi natin. Good afternoon, Sir Dicky po ba pag naka-fixed bridge mula sa pangil hanggang pangil sa taas, pero yung ngipin andun pa rin, walang nawala, naka-bridge lang po siya. Walang problema kasi ang pinag-uusapan natin dyan, yung vital ng ngipin. Okay. Pag po ba may space sa front, pag po ba may space sa two front teeth, okay lang po ba? Depende kung nasa 3 mm yan, ipapasara natin. Diastema closure. Sir, good afternoon po. Kapag po ba pangit tingnan yung ngipin sa harap kasi po may sungki, DQ na po ba agad or bibigyan ng time para ipaayos? Sabi ko nga, pag nakita natin yung doon natin bibigyan ng compliance kung ano man yung mga dapat. Good afternoon, sir. Nabunot na po ang first molar and second molar ko. Sa ilalim at sa kabila naman po ay ang first molar at second premolar. Bali, 4 po sa ilalim ay nabunot na. DQ na po ba yun? Hindi pa po kasi marami pa namang posterior na natitira. 4 lang nawala. Okay, paki-copy paste po yung mga tanong okay. Good afternoon, sir. Pag yellow teeth, sir, DQ na po ba? Salamat po. Hindi po, nasagot na natin yan. Okay. Good afternoon po, sir. Ano pong dapat kong gawin or ano pong dapat kong sabihin sa dentist sa pagpapayos sa nagsalubong na bite ng teeth ko? Nasagot na natin kanina. Sir, good afternoon po. Okay lang po ba kung plastic lang po yung pustiso ko po na naka-crown po? Kasi front teeth ko po kaso plastic lang po. Okay lang, basta maganda po yung pagkakagawa at hindi pangit tingnan, wala pong problema. Kung yun ang kaya ng budget natin, why not? Good afternoon po, sir. Now lang po nakapasok sa live. Paano po, sir, pag may jaw clicking? DQ na po ba? Hindi naman. I-refer namin kayo sa specialista kung ano ang pinakamaganda. Good afternoon, sir. Ano pong dapat kong gawin dapat sa... Okay. Ano pong dapat kong gawin or anong dapat kong sabihin sa dentist sa pagpapayos sa nagsalubong ng bite ng teeth? Nasagot na natin yan. Okay. Good afternoon, sir. Apat na natanggal sa akin, 2 molar sa baba at 2 sa taas. Pasado pa. Good afternoon, sir. Ano po pag apat... Good afternoon, sir. Paano po pag 4 na ngipin ang pustiso sa harap, pero meron pa po yung pangil na tinatawag. Pero okay pa po yung mga molars sa baba at taas po. Okay, so 4 ang sinasabi niyang nawala. Kung anterior yan, tulad ng sinasabi ko kanina, medyo 50-50 tayo. Okay. Tingnan natin. Good afternoon, sir. 4 na... Ito. Ask ko lang po, need ko po ba lagyan ng postiso yung gap sa lateral incisor ko? Inborn po kasi nakulang ng isa lateral incisor ko, kaya may gap na maliit. So maliit. Again, cosmetic dentistry ang katapat lang yan. Okay. Good afternoon, sir. Lahat na ng bagang ko nawala na. DQ na po ba yun? What do you mean lahat ng bagang? Mula first molar hanggang third molar? Or meron pang natitirang premolars? Lahat na nga siya bagang eh. Lahat ng bagang. Medyo, ano ka na, malapit ka na sa borderline. Okay. Good afternoon, sir. Pag crossbite and nagbe-brace pang sa ngayon, DQ na po ba? Hindi naman. Kailangan natin ma-correct muna yan. Good afternoon, sir. Paano po yung yak mo? Ano mo yak mo? Yak mo. Yung sinasabi mo kanina yan. Yung parang babalo. Ayan, yak mo. Siguro ano yan? Bisaya o Bicolano yung ating... yak mo. Paano yun, sir? Yung kagano'n niya. Ano yan? Medyo... 50-50? Oo. 50-50. Good afternoon, sir. Ask ko lang po kung need ko po ba lagyan postiso yung... okay na to. Okay, good afternoon, sir. Sir, paano po pag yung third molar ay may butas na? Yung talagang sira na pwede na bang ipabunot? Hindi. Ba't natin ipapabunot kung kaya pang pastahan? Pasta muna. Titingnan naman ng dentista yan kung kaya pang pastahan. Okay, good afternoon, sir. Paano po yung second and first molar ay nabunot na? Kaso, yung premolar po, nakatabi niya ay napasta po. Walang problema. Napasta naman Okay. Good afternoon, sir. Yung isang ngipin ko po ay sa taas, bandang kaliwa, lumaki, umabot na sa gilagid. Lumaki. Pakiulit, yung isang ngipin ko po sa taas, bandang kaliwa, lumaki, umabot na sa gilagid. Lumaki, umabot sa gilagid. Kailangan makita ni sir. Okay, picturean mo niyo. Send mo kay Sir Mau.
Good afternoon, sir. What if po yung wisdom tooth is medyo tabingi, papuntang pisngi? Need pa ba ipabunot po yun? Tingnan natin kung magkukos ng problema during PMDE, bibigyan ka namin ng individual professional advice para maayos natin. Okay, good afternoon, sir. Paano po yung pagka-third molar mo ay may butas na yung talagang sira na? Pwede na bang ipabunot? Yes, kung talagang sira na at wala nang pagkakataong Pastahan. ma-save sa napastahan, pabunot na. Kasi pagka ganyan, third molar na nga, halos wala na naman na function yan at meron ng sira, hindi na talaga pwedeng mapastahan, bunot na po yan. Good afternoon, sir. Required po ba yung postiso kahit dalawang bagang lang ang nawala? Yes, lalong-lalo na kung magkatabi. Kasi yung malaking siwang na yan, magkukos yan ng magdidrift yung mga ngipin mo, magkakaroon ng spacing. Tapos yung ngipin mo naman sa taas, pagka maraming nawala, dalawang magkatabi, yung magsusupra erap yung ngipin mo sa taas, babagsak siya. Diba? Pagka ganyan, ang mangyayari, lalabas na yung root ng ngipin mo, mangingilo yan. Parang yung law of gravity, alam niyo po ba yon? Kapag anumang bagay, inihagis mo sa taas, hindi mo sinalo, babagsak siya. Ganun din po yung ngipin. Pagka wala siyang opposing, bababa siya. Okay? Pangit yun. Okay, good day, sir. Meron akong dalawang impacted wisdom tooth sa lower part, palagi din sumasakit ang kabila, sir. Kaya nakapag-desisyon na ako na ipabunot ang dalawang impacted wisdom tooth. Okay. O okay na po ba ito, sir? Yes, at least, ikaw na mismo, alam mo na sa sarili mo na kailangan tanggalin. Okay, last 10 questions tayo. Okay. Good afternoon, sir. Di ko na po ba pag-extended chin? Parang iyak mo din. Iyak mo din. Actually, sige, tingnan natin. Baka mamaya, okay naman yung bite niya at pero mas maganda picture, no? Send mo Okay. Okay. Send mo po kay Sir Mau, then papakita niya sa akin. Okay, good afternoon po. Need pa po ba lahat ng wisdom tooth kahit need po ba ipabunot lahat ng wisdom tooth kahit na di naman impacted? Again, hindi lahat ng wisdom tooth, wisdom teeth, o third molar ay impacted. Kung okay naman ang tubo niya at maayos naman ang space, bakit natin ipapabunot? Okay, good afternoon, sir. Mid underbite po, sir. Pwede po ba makapako sa PNP? Underbite. Mm. Okay. Tingnan natin. Magpatuloy ka pa rin sa pagpaprocess at huwag kang panghihinaan. Yan, okay. Good afternoon, sir. Paano po yun wala naman yung first molar sa baba? Pero di pa naman po lumalabas yung third molar and overbite po ako. Okay lang po ba yun? Okay. Tingnan natin. Kasi kung isang molar lang naman ang nawala, okay pa yan. Okay. Good afternoon, sir. Paano po kung wala ng first, second, and third molar sa ibaba, left and right, di ko na po ba? Ayun. Mukhang tagilid na. Tagilid Pero, again, tingnan natin. Baka maayos pa naman yung kanyang mga premolars. Yung bicuspid na tinatawag. Good afternoon, sir. Paano po pag may putol yung wisdom tooth? Hindi na. Siguro, nung pinabunot niya na iwan. Okay, tingnan natin. Kung yan naman kasi naman, katagalan siguro, lalabas din naman yan. Pero kung magkukos sa'yo ng discomfort, sasakit, tingnan natin. Dalhin mo yung x-ray, kung meron kang x-ray. Okay, ilang molar po ba ang required, sir? I mean, ilan po ba dapat ang molar sa taas at baba po? Okay. Tulad ng sinabi ko kanina, at least merong natitirang 3 anteriors dito sa harap. 3. Tapos yung molars natin, 3 sa kaliwa, 3 sa kanan. Ganon din sa baba. 3 anterior sa harap, 3 posterior sa kaliwa, 3 din sa kanan. Sir, good day po. Wala nang bagang sa baba at taas. Di ko na po ba o kompleto? Pero kompleto naman sa harap lahat po. Okay, wala na lahat ang bagang. Pero kompleto naman sa harap. Ang tanong ko, 3 molars ba yan magkabila or meron pang natitirang premolars? Tingnan natin, ha? Good afternoon, sir. Ask ko lang po kung di ko na po agad nakapostiso po kasi front teeth ko po 4 po kasi na teeth. And may postiso pero kung 3 teeth ko po ay andyan pa po, nilagyan ng crown. 3 na lang? Parang 3 na lang. Good afternoon, sir. Ask ko lang po kung di ko na po agad nakapostiso po kasi front teeth ko po. 4 po kasi 4 teeth. ang wala.
ang may postiso. Pero kung treated ko po ay andyan pa po, kaso nilagyan ng crown. Okay. Basta meron pang tatlong natitira, pasado pa rin. Okay, good afternoon sir. Upper jaw ko po isang first molar, tsaka wisdom tooth both side. Wala na po lower jaw. Dalawang first molar, tsaka walang wisdom tooth both side. Okay pa po? Okay pa. Okay pa daw. Good afternoon sir. Upper jaw ko po isang first molar. Ay, ito na kaya to. Good afternoon sir. Teka lang. May cavity po sa harap ng ipin. Sa taas, DQ na po ba? O yung 6 na molars ko po sa baba, 5 na lang DQ din po ba? Okay, basta pag may cavity o may caries, as early as now, papastahan nyo na. Kung kayang isave yan, pasta. Huwag nyo papabunot. Kasi ang binibilang natin yung natitirang vital o yung buhay ng ipin. Paano po pag first molar lang nawala sa baba? Need po ba i-fix bridge? Again, depende nga. Kung masyadong malaki yung space at kailangan talagang papalitan natin. Okay, last. Okay. Last question. Okay. Hello sir, wala po kasi akong budget pang pabunot ng dalawa kong wisdom tooth. Kaso di naman po masakit. Pero nakita ko po na tabingi sila. Yan. Kailangan pa ba ipabunot na po? Okay. O ipatingin ko muna po sa pag-apply. Yes, mas magandang gano'n na lang. Kasi alam natin ang pag-apply magastos at matagal po yung proseso. Maraming pagkakataon na akala natin ito kailangang tanggalin pero minsan kasi pag hindi natin clinically nakikita yung case ng isang applicant, hindi natin masasabi kung ano ang gagawin natin. Again, tulad ng sinasabi ko nga, maganda makita natin clinically, doon tayo magde-decide. Okay. So, maraming salamat sir. Marami tayong nasagot ngayon. Marami tayong mga police applicants o nag-aspire maging police. Nasagutan yung tanong. Ikaw sir, baka may gusto kong sabihin o inspirasyon na mensahe hanggat hindi pa nagsisimula yung PNP recruitment. Okay. Ay, maraming salamat sa Tambayan ng Pulis and then sa lahat ng followers ng Tambayan ng Pulis. Shout out pala kay Kababols dyan sa Maritime Group. At maraming salamat. Yes, kilala mo yun. Nakapalo parati sa iyan. Maraming salamat sa pagkakataong ito. At syempre pa sa aking pinakamamahal na CEO, si Police Colonel Jessimer Potasio, ma'am. Maraming salamat at pinayagan niyo po akong umere sa pagkakataong ito para po masagot ang mga katanungan ng ating mga kababayan na nagnanais mag-apply at pumasok sa PNP. Tulad ng sinasabi ko po kanina, ang pag-a-apply po sa PNP ay hindi po ganun kadali. Meron po tayong prosesong sinusundan. Hanggat po meron tayong manual na sinusunod, yun po ang ating pinaka-Biblia, yun po ang susundan natin. Ito po ay para din po naman sa inyo, kung may mga pinapagawa kami sa inyo, yun po ay para po sa inyong sariling kapakanan, para pagdating nyo po sa training center, hindi po problema ang inyong oral health. Kasi po, kapag meron tayong iniindang sakit, hindi po tayo makakapag-concentrate sa ating pagtitraining. At ito naman doon sa mga aspiring at nag-aaral pa rin sa ngayon na kahit hindi ka criminology student pero 4 na kursong taon at balak nyo pong pumasok sa PNP at gusto nyo pong maglingkod sa bayan, ngayon pa lang alagaan nyo po ang inyong mga ngipin, kalusugan, yung totality, physically, mentally, orally, holistic dapat. Sa BMI? Ay, yung Yes. BI, background investigation. Yes, diba? pati doon sa background investigation. Huwag po tayo mai-involve doon sa ating mga kalokohan na pagdating ng araw, pagsisisihan natin. Okay. Shoutout po tayo kay Arvin Kenneth B. Pekasid from Maria Aurora Province. Ang layo niya na. Masarap ang mga suman doon, sir. At Oo. sa kay Reden Villanueva, Chris Paul Esteves, Special Emmanuel Elanzana, yan. Ingat kayo palagi sa duty nyo. Mga pulis na yan, follower mo rin yan. Parati mong napipicture yan sa Yan. Tambayan ng Pulis. So, maraming salamat, sir. Hanggang sa muli, huwag kang magsawa, sir, na sumagot sa ating mga police applicants. Ito lang yung parating para makatulong sa akin. Siyempre, iwas gastos din. Diba, Yes, sir? oo. Siyempre, sir, yung pagpapatingin ng IP, may consultation fee. Yes, diba? wala nang libre ngayon. Oo, sir, lahat may bayad na. Kaya malaking tulong yung
ginawa ng ating Chief Medical RMDU. RMDU Police Colonel Protasio na nag-unlock sila ng medical and dental question and answer para po sa nalapit na PNP recruitment. God bless you, sir. Baka may gusto ka masabihin. Again, ulitin ko po, maraming salamat din sa ating pinakamamahal na Direktor ng Health Service, Police Brigadier General Jezebel Medina, Okay. sa ating Chief ng Dental Division, si Police Colonel Sam Palomeno, sa kanyang Assistant Chief, ang bagong promote na Police Lieutenant Colonel Zeta Delta Diosa, na again, ang Chief ng DOSC, si Police Colonel Jose V. Salis Jr. Maraming salamat. At syempre pa, ang Chief ng Surgery Section ng DOSC, si Police Lieutenant Colonel Malapitan, sir. Maraming salamat sa parating pagtulong sa ating mga kapulisan na nagkakaroon ng problema pagdating sa kanilang mga impacted ng ngipin. Minsan kasi pagka medyo complicated doon natin sa kanila dinadala. Again, sa lahat ng gustong pumasok sa PNP, paghandaan nyo po ang inyong pag-apply. Hindi po biro. Ngayon pa lang, maghanda na po kayo. Maraming salamat. Kung saan ang health service, kung saan ang police, nandoon ang health Kung service. gusto ng police, Ligtas ka. God bless you po. Bye-bye. Maraming salamat po.